So this is Mark 5 for the month of May, and we're here to talk about all the things that happened within the month, kung ano yung naging changes sa akin personally, naging changes sa brand, naging changes dito sa kwarto ko, and all this just an update kung ano yung nangyayari sa atin. So, starting off this May, it was a growth in terms sa brand itself kasi marami tayong nakuhang orders from, sa malalayong lugar. We got orders from Cebu, sa Manila, meron tayong nakuha saan ba yung nakuha nating isa? Nakalimutan ko na isa, pero meron pang iba. So, nakapag-order na tayo from outside, and by means yun ng effort natin all throughout this month. We made a ton na mga content, especially here sa YouTube, yung leaving a mark natin if ilo-look back natin. Although, hindi siya ganun consistent, but, the thing is may nangyayari and may progress, di ba? And other than that is yung release nung new design, which is yung canvas. And as of now, di ko siya suot. Ang suot ko is yung ephemeral, which is yung violet designed one. Ganun siya. So, ang na-pile up natin for this month of May is more of, in terms of brand, is stocks. Kasi, dami. May mga stocks pa tayo ng mga previous designs from the streets to the world, ephemeral, yung canvas, pati yung ablaze meron pa dito. Pati yung tote bag meron pa din as of now. So yun yung nabuo natin, and it may look like a really small progress even kahit sa akin, parang may part pa na we can do much better, but it is a realization na we're entering the half of the month, first half ng buong taon, which is mag-enter na tayo dito sa June, na we've already released like 6 total. Parang iba't iba. Kasi una yung crop, then yung oversized, then yung ablaze, ephemeral, then dumating tong canvas. And yun, it is really a huge and good progress compared from last year's na parang naglalabas tayo like 7 lang, tas per within 2 years na yun. So, it's a huge jump. It is a good indication na we're doing something for now. Although na kahit sabihin natin na we could have done more, although na kailangan natin i-appreciate yung ganong types na victory. So, first of all, sa kwarto ko, wala naman nangyari. So, ano pa din. Ayan lang, nabigdagan yung stickers dyan sa likod. Ayan, makikita niyo may stickers dyan. Okay, 4 na siya. Ito yung sa canvas, sa ablaze, sa ephemeral, tas sa from the streets of the world. So, yan yung mga stickers dyan. Tapos dito, yung mga posters ka. Tapos dito, pansin nyo, wala nakasampay kasi yan na, nilaban ko na silang lahat. Di ba? Like, aminin ko naman kasi. Aminin ko naman. Pag nagko-content ako, like, ilang beses ko ginamit yung mga yun. And sinasampay ko lang yun, hindi ko naman sila, di ba? Like, ako naman gagamit, kahit may part na iyak, pero I'll take it. Di ba? Like, yun ganun yung, kaya yan, diyan ko siya sinasampay. Every time na gagawa akong content, kung wala ako ng damit siya, tas, depende na kung ano yung content na gagawin ko. So, mostly, ang ginawa natin ding content from TikTok is mostly yung mga, kung ano nung random doon, tas yung Leaving a Mark series, kung ano may isipan natin, ganun. So, yun yung naging progress nung content-wise pagdating doon. So, sa kwarto ko, literally wala. Actually, makalat pa yung kwarto ko. So, doon, ewan ko, makikita nyo siya, but, yeah. Medyo makalat, basta makalat pa siya. Ang bago lang ditong isa is nagpalit na ako through flip fan. Kita niyo yung kulay green na yan? Yung cute na fan na yan? Yan ang electric fan ko dito. From dati, meron akong parang maliit siya na stand fan. As in, maliit lang siya. Kaso, nag-stock up siya. So, hindi ko alam paano siya usin. Kinabahan ako kasi ng amoy. So, tinabi ko na lang. Then, isipan ko na bumili na lang nito kasi mas tipid din. Ako lang din mag-isa. So, yeah, ginagamit ko yung upuan para maging, paglilipat-lipat ko siya. Okay naman siya. Maingay nga lang pag kagaya nito sa video. Di ba? Nakikinig niyo yun. So, ang naging changes lang na extra dito is yung mga stocks. Kasi sa stocks talaga, like, yan.
I mean, hindi niyo naman siya makikita, I guess, pero kahit linawan ko siya. So, sa stocks, eto siya, sa taas. Sorry dun sa timba dun sa taas kasi yung timba dun sa taas, may kwento yun, hindi puwedeng wala, may kwento yung bakit siya may gano'n. Kasi umulan kanina, sobrang lakas, tapos may puno kasi dito sa likod namin. Tignan mo nagkuwento pa ako, hindi, may puno kasi dito sa likod namin. May puno siya tapos mataas na siya masyado, kasi second floor 'tong bahay namin ta's abot siya sa yung second floor, second floor. Tapos yung puno lagpas na siya dun sa may ano ng bubong namin. Eh, taglagas na pala, tag-ano na diyan, naglaglagan yung mga dahon-dahon na stuck dun sa may alulod namin. So, siyempre hindi bumababa yung tubig dun sa alulod, matik ang mangyayari is mag-i-stock up sa dun sa side na yun. Ta's yun nagtutulo kanina dito, kinabahan ako kasi andito yung tulo, saan ba yan? Gusto ko siya ituro, eh, para para makuwento ko ng maayos. Wait lang, oh, wait lang, wait lang, hinahanap ko kung saan ba siya puwede ituro kasi nalilito ako kasi inverted dito, eh. Wait lang, yan, basta ito, diyan, diyan sa part na yan, 'di ba? 'Di ba tinuto ko pa, kinuwento ko pa, yan. Dun may nakatulo dun. Tapos, eh, nakapuwesto kasi siya banda dito. Nandiyan yung ilaw, nandiyan yung computer, nandito yung mga libro, nandiyan yung something. So, ah, panic ako boy. Tas, awan na ulan. Kinakabahan ako kasi dati, ito, another story din kasi dati. Kasi dati niyan, nagganto na din, nagganitong moments na din dati. Kasi nalinis yung alulod nun. Ta's di ko expect na gano'n na naman kataas yung tubig, ay yung ano dun, yung puno na yun. Kasi tinitibag yun, kinakat yan eh, para at least ba, di siya umabot, di na siya bumara dun. So, ito, story yun, umakyat ako that time. Umakyat ako, tapos, nagkukulog kidlat nun. Man, kukulog kidlat nun. Wala akong choice. Babahain ako dito, di ba? Tapos may computer pa dito, paano kung gagawin ko dito, 'di ba, hihiga ako, wala na. Kasi tulo talaga niya, hindi siya tulo kasi ng tubig talaga, parang alam mo yung ano, binubuhusan ka ng timba, timba, ta's bubuhusan ka ng kasama mo, tropa mo, ganun, bubuhusan ka sa ulo, ganun na yung tulo niya, ta's dito siya tumutulo na yan diyan, diyan oh, diyan banda yan sa may ilaw, siya tumutulo, ganun na siya kalala, ta's tulo niya, para siyang waterfall, so ganun yung nangyari. Kaya ta's after nun, kita ko ta's kumukulog kidlat, ta's men, kumikidlat ta's kinukutkot ko yung mga dahon-dahon dun kasi ang dami talaga. Tapos saka hindi naman ako directly natamaan ng kidlat, pero aminado akong kinakabahan na ako. Sinubukan ko yung puno, kasi yung puno dun parang nakaharang na siya dun sa mismo talagang tubo na ano, parang dun na siya nakahanglo ta's tinabig ko, parang tinabig kong ganyan. Ta's nakakapit din ako kasi siyempre malaglag din naman ako, 'di ba? Hindi nga mamatay sa kidlat, mamatay mga sa laglag, kung hindi man mamatay mabalian, 'di ba? Ta's anong nangyari, hindi ako umidlat, naramdaman ko sa may puno, tigil ako, aakyat ako ta's buti na lang, time na yun nung kumidlat ta's naramdaman ko sa puno is yung time na buwas ko na, talagang kaya na, hindi na siya gano'n na ano, ta's unti-unti ng tumila yung ulan. So, thank you Lord, kahit medyo naramdaman ko yung power ni Zeus, 'di ba? Pero aminin ko naman parang nung time na yun, in-expect ko na wala akong powers nun kasi ano talaga siya, parang ang feeling niya din naman, kasi ano lang naman ako, eh, parang naramdaman ko lang naman siya sa puno. Ang feeling niya naman is parang ano lang siya, eh, pero 'pag nakaryente ka sa may grounded na extension gano'n, gano'n siya, gano'n yung feeling. Ako, pasok ako, acting like nothing happened, pero kinakabahan na ako kasi akala ko, 'di ba, baka may kasi biglang pabalik ko pa ta's bigla pang kumilat ng malakas, 'di ba, endgame na talaga, wala na, tapos na buhay mo. So yun, yun yung nangyari. So sorry dun sa timba, pero yun, mabalik tayo sa taas. Ito, starting dito sa taas is canvas. Sa pangalawa, sorry sa electric fan kasi ang init talaga. Basta diyan sa pangalawa is yung ephemeral from the streets. Tas sa pinakababa is yung stock ng Ablaze, yung mga old na t-shirts, tapos yung mga tote bag. So, actually, hindi naman talaga sila hindi, madami pa rin talaga. Madami pa rin. Madami pa din. Basta madami sila. So, we'll see if ano yung magagawa natin. So, um,
So for next month, since papasok naman na yung June, we're thinking about if maglalabas tayo ng bago ulit or we'll do na mag-restock tayo ng mga previous, mga dating design mismo improve natin posible natin gawin yun or we'll see, excuse me, we'll see if maglalabas tayo ng bago. So, titignan pa natin, timbangin natin if ano yung mas magandang gawin, ano yung mas appropriate para, And yun, dumami yung mga libro dito. Yan. Dami libro, diba? Dami libro dyan. So, yung libro na akin dyan is, alam ko, apat lang yung sa akin na. So, the rest is hinaram ko lang. If you would try, kasi, sa akin kasi, it is really a helpful thing. Yung naano ko magbasa ng libro, it keeps me away sa pagsa-cellphone din. Kasi, alam ko din naman yung cellphone is not that healthy din. Hindi naman siya, alam mo yung, alam ko naman na sobrang, na ako, engaged na ako sa paggamit ng phone. Like, parang madalas, andun na umikot yung oras ko, madalas nadi-distract pa ako na imbes na may gagawin ka na, nagse-cellphone ka pa. Yun yung nafi-feel ko and ang hirap din ng ibang times na ang lakas niyang umagaw ng atensyon, ang hirap niyang labanan sa totoo lang. Na may times na di mo expect na sabihin mo 5 minutes na tapos mag-e-extend ng 10, 20, 30 na ganun lang kabilis lilipas yung time. So, ito yung mga pagbabasa ng libro is yung, way ko para ayan ma-lessen din yung paggamit ko ng phone. So, if you could try, kahit hindi rin kayo nag-i-start like kagaya ko kasi di rin naman ako di naman ako mahilig magbasa. Like as in, wala akong hilig sa pagbabasa ng libro. Pero, maganda siya siyempre if magiging interested ka dun sa gusto mong basahin, sobrang ganda niyang gawin. Masaya din siya. 'Pag nakatapos ka ng libro, it is also a sense of accomplishment and support din ng parang, fulfilled. Kasi di ko rin in-expect na magugustuhan ko magbasa ng libro. So basically, yun lang. Wala naman actually nagbago dito sa ano. Pero, to sum it up, this month of May, it is more of like, realization of what we're really doing here, kung ano yung nagiging progress natin slowly. And by this time, hindi na gano'n nag-team yung pressure. Kasi, there's this feeling na gusto natin kapag may ginagawa tayong certain na bagay is nakakita tayo ng progress. But some of it, realize ko na not all the time is gano'n. Hindi natin makikita yung progress at all times. Hindi tayo makakita ng parang end result most of the times. Kasi alam ko na naging part sa akin yun na iniisip ko na gusto kong makakita ng kahit anong magandang yung parang alam mo yung resulta na may bunga siya, gano'n. Yung resulta na parang malaki and obvious yung talagang makikita mo. Pero lahat ng nakita kong progress and lahat ng wins na nakita ko as of now is just small wins. Small wins na alam kong ako lang yung ma-appreciate and kasi alam ko naman kung ano yung ginagawa ko, alam ko yung tini-take ko na time, alam ko yung disiplina na pina-practice kong ilaan para sa ginagawa ko 'to. So, from that point on, yun dito sa month na 'to, dun ko napagtanto yung importance nun at the same time nagagawa ko siya in that way. Na hindi ko na naiisip yung pressure, yung bagay na, kailangan may ganito ka na, kailangan ganito, ganyan, kailangan ganito, ganyan, kailangan ganito. Kailangan mas better ganito, na hindi ko na ang laking part na hindi ko na na-appreciate yung mga small things na ginagawa ko and at the same time, parang parang dina-down ko yung mga ginawa kong bagay before na, ayun, ginawa ko yung ganito tapos di ko man lang i-appreciate. Ang hirap din imbes na matulungan kong iangat yung sarili ko and i-motivate ko siya pabalik na to do something more, mas lalo akong napanghihinaan na parang yun na, parang feel ko ginawa ko na yung best ko but parang hindi pa rin enough. Comparing na in-appreciate ko siya and umabot siya sa point na 'pag tinitignan ko is may nagawa ka naman eh, kaya mo naman siyang gawin. Gumawa ka pa ng may time at tsaka hindi yan basta-basta ibibigay ng madalian lang. And another thing that I've realized this month din, kasi yun nga, ganun nga yung dilemma ko na parang, ayun, kating-kating nga sa mga kagustuhan na may accomplishment, ganito, ganyan. Gusto ko may progress na nakikita, na malinaw, ganun. Natutunan ko na there's this time na if hindi pa nagbe-bear fruit lahat, like parang hindi pa natin nakikita yung progress na gusto nating ma-attain,
It just means na alam ni Lord na hindi pa tayo ready. Hindi pa natin kaya i-handle yung mga bagay na posibleng ma-encounter natin by the time na deserve na natin makuha yung ganung reward. So, as much as possible, if we still have time to do something, parang, or to have this, stress-free na type na, mga oras na meron pa tayong binibigay sa atin, all we need to do is just prepare. Kasi pa din yun na lang yung tinatatak ko sa utak ko palagi na hindi pa ako ready pa pag ganito. Parang feel ko, ang paldo naman nito, parang wala. Iniisip ko na lang na hindi ka pa ready, and at the same time, may mas igagaling ka pa ganun, mas may kaya ka pang gawin, mas may kaya ka pang ilabas na mas perfect, na mas better, 'di ba? And sa ngayong state mo, hindi mo pa kayang i-handle kung ano man yung possible na ma-encounter mo soon. Di ka pa ganun ka-equipped, di ka pa ganun ka-ready. Kasi alam ko naman na di naman ako nagpe-prepare na so much nun, di ba? Kaya ngayon, yun ang isang tinatatak ko sa sarili ko all of this time. All we need to do is just prepare and believe pa din, as in believe, kahit ang delusion man pakinggan ng mga, syempre may mga kanya-kanya tayong pangarap, di ba? Some of it may seem like parang suntok sa buwan. Pero kasama niyo ako, marami akong gano'n. Marami akong pangarap na suntok sa buwan. Pero hindi na para alalahanin ko if hindi yun para sa akin. Hindi na para alalahanin ko if um, deserve ko ba yun. Ang nasa isip ko na lang ngayon is lahat ng oras na meron ako sa bawat pagkakataon na pagbibigyan ako ng chance para may gawin is magpe-prepare ako. Para hindi ko naisipin kung deserve ko ba. Eh di gagawin kong deserving yung sarili ko. Kung mukha mong delusional sa kahit sa paningin ko, mag-delusional yung ibang pangarap, di ba? Pero tingin ko naman walang imposible. Like, legit, walang imposible. Di ko nga rin in-expect na ganito mag-turn out yung buhay ko, na ganun yung mangyayari. Lahat ng worst shit na nangyari. Actually, hindi ko naman in-expect na ganun yung mangyayari. So, bakit? Hindi ko yun i-apply sa good things or possible good things na mangyayari sa buhay ko, na wala namang imposible siguro na good things naman yung may counter ko sa buhay, di ba? As long as mananatili akong mabuting tao, wala akong gagawing masama, wala akong gagawing estafa, wala akong gagawing kung ano illegal, di ba? Mananatili akong mabuting tao at gagawin ko yung best ko at gagawin ko yung bagay na in-enjoy ko para mabot ko lahat ng mga gusto mabot sa buhay. Kasi ang dami talaga. Dami talaga, ang dami. So, yeah, this is such a fruitful one. I kinda this episode medyo may pagka-leaving a mark na siya, pero yeah, I'll take it. And I guess that's pretty much everything. Thank you. May 2025. Yeah, May 2025 was a really good month, full of lessons and full of experiences. And marami tayo na take na lead all throughout this month. And yun, gusto lang i-include yun kasi, may pagka-part na ano to documenting all the things that are happening in my life, and if God will allow us na ma-reach yung goal o level na gusto nating maabot, di ba? Look back na lang natin to something super cool na, uy pre, dati ganito lang, dati. So, hindi yung mangyari, titigilan ko to, kaya tuloy-tuloy lang. I guess that's pretty much everything. And as always, Marks were made, ever bound to leave more. Sorry, di ko suot yung canvas. Hindi ko nga siya suot. If may suot ko. Kasi nilalampot ko, hindi ko nadampot yung canvas. So, yeah.